kasabay ng pagbati ng maligayang Pasko sa bawat supporter, reactor, ambassador, OFW sponsor at sa lahat ng patuloy na nagbibigay lakas sa komunidad. Mula sa Taiwan, kanyang ibinahagi ang kasalukuyang panahon, malamig, maulan at pabago-bago na kanyang inihalin tulad sa ugali ng ilang tao sa social media, minsan tahimik, minsan maingay, at madalas paulit-ulit sa isang issue. Isa na rito ang matagal nang ibinabato kay Kalingap Jomar, ang paratang na may anak daw siya na itinatago. Isyong ilang beses ng pinabulaanan, ilang beses ng nilinaw at ilang beses ng tinuldukan. Ngunit patuloy pa ring binubuhay ng ilang netizens na tila hindi mapakali hanggat walang bagong kontrobersya. Bilang reaksyon, ipinarinig ni Maymay ang mismong pahayag ni Kalingap Jomar kung saan malinaw niyang sinabi na kung siya ay may anak, hinding-hindi niya ito ikakaila. Para kay Jomar, ang pagtatanggi sa sariling anak ay isang bagay na hindi niya kayang gawin dahil mas masakit iyon hindi lamang sa bata kundi pati sa konsensya ng isang ama. Aniya, kung may anak man siya, siya mismo ang unang magsasabi, walang dahilan para magtago, walang dahilan para magsinungaling. Binibigyang diin ni Maymay na ang ganitong uri ng paratang ay hindi patas. Hindi lamang nito sinisira ang reputasyon ni Jomar bilang isang tao, kundi binabastos din ang dignidad ng isang ina at ng isang batang nadadamay sa kwentong walang katotohanan. Kung totoo man ang mga akusasyon, mas lalo lamang itong magdudulot ng galit at pagkondena mula sa publiko. Lalo na't kilala si Jomar bilang family-oriented, responsible at may malasakit sa kapwa. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ni Maymay na kung sadyang may itinatagong anak si Jomar, hindi ito magtatagal na lihim. Sa mundong ginagalawan ng social media, lahat ay lumalabas sa tamang panahon. Kaya't ang patuloy na pamimilit ng mga basher ay walang ibang dulot kundi stress, pagkakahati-hati at pagkasira ng isang komunidad na ang layunin sana ay tumulong at magbigay inspirasyon. Hindi rin nakaligtas sa salaysay ang relasyon ng Jomcar na sa loob ng mahigit 2 taon ay nananatiling matatag sa kabila ng intriga. Ayon kay Maymay, malinaw na hindi kayang wasakin ng sismis ang samahang pinanday ng tiwala, respeto at suporta ng mga taong tunay na nakakaunawa. Ang paulit-ulit na pagtatangkang paghiwalain ng dalawa ay patunay lamang na may mga taong mas gustong manira kaysa umunawa. Sa pagtatapos ng kanyang detalyadong salaysay, nanawagan si Kalingap Maymay sa lahat ng manood, panahon na para iwanan ang lumang issue. Sa halip na ubusin ang oras sa haka-haka, mas mainam na ituon ang pansin sa mga positibong gawain, ang charity works ng Team Kalingap, ang personal na growth ng bawat miyembro, at ang tunay na diwa ng samahan. Bilang paalala, sinabi niyang ang YouTube at social media ay dapat gawing libangan, hindi dahilan ng galit, inggit at pagkamuhi. Ang pag-unawa, pasensya at respeto ang tunay na sukatan ng pagiging isang solidong supporter. At sa huli, iniwan niya ang mensaheng ito. Hindi lahat ng kwento ay kailangang paniwalaan. Hindi lahat ng issue ay kailangang patulan. Minsan, ang pinakamagandang suporta ay ang paninindigan sa katotohanan at ang pagpiling maging mabuti kahit sa mundong puno ng ingay. Kung gusto mo pa mas mahaba, mas emosyon, kasabay ng pagbati ng maligayang Pasko sa bawat supporter, reactor, ambassador, OFW sponsor at sa lahat ng patuloy na nagbibigay lakas sa komunidad. Mula sa Taiwan, kanyang ibinahagi ang kasalukuyang panahon, malamig, maulan at pabago-bago na kanyang inihalin tulad sa ugali ng ilang tao sa social media, minsan tahimik, minsan maingay at madalas paulit-ulit sa isang issue. Isa na rito ang matagal nang ibinabato kay Kalingap Jomar, ang paratang na may anak daw siya na itinatago. Isyong ilang beses ng pinabulaanan, ilang beses ng nilinaw at ilang beses ng tinuldukan. Ngunit patuloy pa ring binubuhay ng ilang netizens na tila hindi mapakali hanggat walang bagong kontrobersya. Bilang reaksyon, ipinarinig ni Maymay ang mismong pahayag ni Kalingap Jomar kung saan malinaw niyang sinabi na kung siya ay may anak, hinding-hindi niya ito ikakaila. Para kay Jomar, ang pagtatanggi sa sariling anak ay isang bagay na hindi niya kayang gawin dahil mas masakit iyon hindi lamang sa bata kundi pati sa konsensya ng isang ama. Aniya, kung may anak man siya, siya mismo ang unang magsasabi, walang dahilan para magtago, walang dahilan para magsinungaling. Binibigyang diin ni Maymay na ang ganitong uri ng paratang ay hindi patas. Hindi lamang nito sinisira ang reputasyon ni Jomar bilang isang tao, kundi binabastos din ang dignidad ng isang ina
at ng isang batang nadadamay sa kwentong walang katotohanan. Kung totoo man ang mga akusasyon, mas lalo lamang itong magdudulot ng galit at pagkondena mula sa publiko. Lalo na't kilala si Jomar bilang family-oriented, responsible at may malasakit sa kapwa. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ni Maymay na kung sadyang may itinatagong anak si Jomar, hindi ito magtatagal na lihim. Sa mundong ginagalawan ng social media, lahat ay lumalabas sa tamang panahon. Kaya't ang patuloy na pamimilit ng mga basher ay walang ibang dulot kundi stress, pagkakahati-hati, at pagkasira ng isang komunidad na ang layunin sana ay tumulong at magbigay inspirasyon. Hindi rin nakaligtas sa salaysay ang relasyon ng Jomcar na sa loob ng mahigit 2 taon ay nananatiling matatag sa kabila ng intriga. Ayon kay Maymay, malinaw na hindi kayang wasakin ng sismis ang samahang pinanday ng tiwala, respeto at suporta ng mga taong tunay na nakakaunawa. Ang paulit-ulit na pagtatangkang paghiwalain ng dalawa ay patunay lamang na may mga taong mas gustong manira kaysa umunawa. Sa pagtatapos ng kanyang detalyadong salaysay, nanawagan si Kalingap Maymay sa lahat ng manood, panahon na para iwanan ang lumang issue. Sa halip na ubusin ang oras sa haka-haka, mas mainam na ituon ang pansin sa mga positibong gawain, ang charity works ng Team Kalingap, ang personal na growth ng bawat miyembro, at ang tunay na diwa ng samahan. Bilang paalala, sinabi niyang ang YouTube at social media ay dapat gawing libangan, hindi dahilan ng galit, inggit at pagkamuhi. Ang pag-unawa, pasensya at respeto ang tunay na sukatan ng pagiging isang solidong supporter. At sa huli, iniwan niya ang mensaheng ito. Hindi lahat ng kwento ay kailangang paniwalaan. Hindi lahat ng issue ay kailangang patulan. Minsan, ang pinakamagandang suporta ay ang paninindigan sa katotohanan at ang pagpiling maging mabuti kahit sa mundong puno ng ingay. Kung gusto mo pa mas mahaba, mas emosyon, kasabay ng pagbati ng maligayang Pasko sa bawat supporter, reactor, ambassador, OFW sponsor at sa lahat ng patuloy na nagbibigay lakas sa komunidad. Mula sa Taiwan, kanyang ibinahagi ang kasalukuyang panahon, malamig, maulan at pabago-bago na kanyang inihalin tulad sa ugali ng ilang tao sa social media, minsan tahimik, minsan maingay at madalas paulit-ulit sa isang issue. Isa na rito ang matagal nang ibinabato kay Kalingap Jomar, ang paratang na may anak daw siya na itinatago. Isyong ilang beses ng pinabulaanan, ilang beses ng nilinaw at ilang beses ng tinuldukan. Ngunit patuloy pa ring binubuhay ng ilang netizens na tila hindi mapakali hanggat walang bagong kontrobersya. Bilang reaksyon, ipinarinig ni Maymay ang mismong pahayag ni Kalingap Jomar kung saan malinaw niyang sinabi na kung siya ay may anak, hinding-hindi niya ito ikakaila. Para kay Jomar, ang pagtatanggi sa sariling anak ay isang bagay na hindi niya kayang gawin dahil mas masakit iyon hindi lamang sa bata kundi pati sa konsensya ng isang ama. Aniya, kung may anak man siya, siya mismo ang unang magsasabi,